Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sinong pinakikinggan mo sa umpisa ng iyong umaga? Maaaring ang ating sinusundan, pinakikinggan, ay ang ating mga nararamdaman. Pero hindi naman palagi tama ang ating mga nararamdaman. Kaya nga, tayo'y inaanyayahan. Pagkamulat pa lang natin, pagkabukas ng ating mga mata, sundan natin, pakinggan natin ang salita ng Diyos. Dahil ito ay ang ating gabay, espiritu at buhay. Sa napakaraming beses na kung saan mga negatibo at masasamang salita ng ating palaging binabalikan, inaalala, hindi makalimutan. Hingin natin muli sa Diyos ang kanyang awa para tayo'y makitang minsan pa karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, pakita mong iyong paglingap sa iyong pagantig sa aming kalooban. Upang ang pamamunga ng gawain mo sa amin ay aming mapakinabangan. At ang magpagaling mong katapatan ay aming mapangatawanan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Akong si Daniel ay nakakita ng isang malaking dagat na binabayo ng malakas na hangin kabi-kabila. Mula sa dagat ay may lumitaw na 4 na iba't ibang dambuhala. Ang una ay parang leon, ngunit may pakpak ng agila. Nabunot ang mga pakpak nito. Umangat ito sa lupa at tumayong tila tao. Binigyan ito ng isipan ng tao. Ang ikalawa naman ay mukhang oso. Ang 2 paa lamang nito sa huli ang inilalakad at may kagat pang 3 tadyang. May tinig na nag-utos dito, "Sige, magpakasawa ka sa karne." Ang ikatlo ay kawangis ng leopardo. Ito'y may 4 na pakpak sa likod, 4 ang ulo, at binigyan ng kapangyarihan. Pagkaraan, nakita ko ang ika-4 na hayop. Nakakatakot itong tignan at mukhang napakalakas. Bakal ang ngipin nito at tanso naman ang mga panga. Niluluray ng bibig nito ang anumang makagat at tinatadyakan ang matira doon. Kaiba ito sa 3 nauna, pagkat ito'y may 10 sungay. Pinagmasdan kong mabuti ang mga sungay at nakita kong may tumutubo pang isa. Ang 3 sungay ay nabunot upang magkaroon ng puwang ang sungay na tumutubo. Ito ay tulad ng tao, may mga mata at bibig. Nakapangingilabot ang sinabi nito. Habang ako'y nakatingin, may naglagay ng mga trono. Naupo sa isa ang mga ito, at ang isa na may nabubuhay magpakailanman.
Kumikinang sa kaputian ang kanyang kasuotan at parang lantay na lana ang kanyang buhok. Ang trono niya'y nagniningning. Ang mga gulong nito ay apoy na nagliliyab. Waring agos ng tubig ang apoy na bumubuga mula sa trono. Ang naglilingkod sa kanya'y 1,000,000, bukod pa sa milyong-milyong nakaantabay. Humanda na siya sa paggawad ng hatol at binuksan ang mga aklat. Dahil sa kakilakilabot ng mga bagay na sinasabi ng sungay, naakit akong manood hanggang sa mapatay ang ika-4 na hayop at ihagis sa apoy. Yaong ibang hayop ay inilisan ng kapangyarihan, ngunit pinanatiling buhay ng kaunti pang panahon. Patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan, at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga bundok at mga burol. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng tumutubo sa lupa. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga bukal ng tubig. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga dagat at mga ilog. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga balyena at lahat ng nilikhang nasa tubig. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng ibon sa himpapawid. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga kawan at mga maiilap na hayop. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Alleluia, 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 alleluia. Naririto, malapit na ang kaligtasang pag-asa upang ating matamasa. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yon, sinabi ni Jesus sa kanya malagad ang isang talimhaga. Tignan ninyo ang puno ng igos at ibang punong kahoy. Kapag nagdadahon na ito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman kapag nakita ninyong nangyari na ang mga ito, malalaman ninyong malapit na maghari ang Diyos. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago mamamatay ang lahat ng tao na nabubuhay sa ngayon.
Mawawala ang langit at lupa, ngunit ang salita ko'y hindi magkakabula. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Alam niyo po ba, napakahalaga kung paano mo sinisimulan ang iyong umaga. Bakit? Kasi sabi po ni Jim Rohn, isang inspirational speaker, it's either you run the day or the day runs you. Ano pong ibig sabihin? Kung hindi mo kokontrolin ang iyong umaga, ang iyong araw, ang magkokontrol sa'yo. Mahalaga kung paano natin sinisimulan ang ating araw. Kasi yan ang nagbibigay ng direksyon sa ating buhay. Kaya kung masama ang umpisa ng iyong araw, hindi malayo, masama ang pagtatapos ng iyong araw. Amen? Kung masaya ang iyong umaga, hindi malayo at asahan mo, magiging masaya ang pagtatapos ng araw mo. Amen? Marami po kasi sa atin, kagigising pa lang, galit na. Pagmulat pa lang ng ating mga mata, unang naririnig, away, sigawan sa mga tahanan. Meron po mga iba, mga misis, umagang-umaga pa lang nagrereklamo na sa kanilang mga mister. Di po ba? Meron naman mga iba, kagigising pa lang, nag-aalala na sa mga bayarin. Nagwo-worry daw sa kanilang mga minamahal. Natatakot na sila ay mamatay dahil sa kanilang mga sakit. Marami din po sa atin, pagkagising, anong unang hinahanap? Ang cellphone. Pag binuksan ang cellphone, pupunta sa social media, anong tinitignan? Mga chismis, mga away politika. Kaya, ang ganda po nung sabi ni Pope Leo XIV, turo niya, do not let the algorithm write your story. Ano po yung algorithm? Yan po yung program sa social media. Di nyo po napansin? Kapag meron kang isang hilig, yan yung palagi niyang pinapakita sa yung topic. Merong nakaprograma sa social media na palagi niyang pinapakita sa iyo. Wala po tayong choice doon. Ang meron choice doon, pumipili yung computer. Pinapaalala sa atin, wag sana tayong kontrolin ng computer. Pero alam niyo po ba, meron mas magandang paraan para simulan natin ang ating mga umaga. Hindi sa pamamagitan ng social media, hindi sa pamamagitan ng ating mga negatibong nararamdaman, hindi sa pamamagitan ng ating mga pangit na naiisip, kundi sa pamamagitan ng mabuting salita. Ang ganda po na nakasulat sa libro ng Proverbs, Kawikaan. Ang sabi, kind words are like a honeycomb, sweetness to the soul and health to the body. Wow! Yun pala ang sekreto ng kapayapaan at kalusugan sa ating buhay. Nag-uumpisa yan sa mabuting salita. Amen? Hindi lang po masarap sa ating mga bibig, sa ating mga dila, ang mabuting salita. Nag-iiwan din ng mabuting salita ng magandang alaala sa ating isip at puso. Amen? Subukan nyo man po, kung meron po kayong katabi ngayon, sabihan mo siya, ang ganda mo, ang gwapo mo. Subukan nyo po, ang ganda nyo, ang gwapo nyo. Ano pong naramdaman nyo? Kayong sinabihan na maganda kayo, gwapo kayo. Di ba ang sarap? Di ba nakakabigay ng ngiti, tuwa at saya? Ngayon po, sabihan nyo po ulit yung katabi nyo, ha? Joke lang. Biro lang. Ano pong mararamdaman nyo? Kayong mga sinabihan na, biro lang daw, na maganda ka, gwapo ka. Diba? Nakakagalit, nakakalungkot. See, my dear friends, there is power in our words. Our words can change the mood of other people. Words can change lives. Ang kasabihan nga, a word can start a war, but also a word can heal broken hearts. Kaya nga, kagising mo pa lang kapatid, magdasal ka na, sabihin mo sa Diyos, salamat Lord sa buhay ko. Pagkamulat pa lang ng mata mo, sabihan mo yung asawa mo, ang ganda mo ngayon. Kahit nakagigising mo pa lang, ang cute mo. Tingnan niyo po kung ano magiging epekto. Aba, pagluluto ka niya ng masarap, magiging mabait yan sa'yo. Hindi po ba? Kasi may kapangyarihan ang ating mga
salita. A word can change a mood, a word can change a day, a word can change a life. Kaya nga po sa ating ebanghelyo, binigyan ng ating Panginoong Hesukristo ng diin ang salita. Anong sabi ng ating Panginoon? Mawawala ang lahat, pwera lang ang kanyang salita. Heaven and earth will pass away, but Jesus' words will remain. Lahat sa mundo ay mawawala. Ang kagandahan, ang kayamanan, ang kapangyarihan, pero ang salita ng Diyos, mananatili pa rin yan. The Word of God will last forever. The question is, what words do we allow to last in our hearts? Anong mga salita na hinahaya mong magtagal, maiwan sa iyong puso? Minsan kasi, merong mga salita na hindi mo na maalaala kung kailan sinabi, pero hanggang ngayon, ramdam mo pa rin. Naalala ko po, nung maliit akong bata, nagsaserve po ako sa simbahan. Meron pong isang pari ang nagsabi sa akin, alam mo, bagay mo nakasuot ng sutana. Bagay mong magpare. Na-imagine ko, tamang-tama ka. Perfect kang maging pare. Tinamaan po ako. Tumagos po sa aking puso. Alam niyo po, ito ang isang dahilan bakit na-motivate ako, na-inspire akong magpari. Tuwing ako po ay nalulungkot at gusto ko nang sumuko, binabalikan ko po yung mga salitang yon. Inaalala ko po at ito po ang nakakapagbigay sa akin ng panibagong lakas. Kaya mag-ingat po kayo, mga kapatid, sa mga salitang binibitawan nyo. Baka yung isang biro, nakakasugat ng kaluluwa. Yung isang mura, nakakabasag ng tiwala. Yung isang salita na sinasabi mong, hindi kita mahal. Diyan nagmumula ang buhay ng isang tao na napupuno ng galit at hinanakit. Meron pong isang babae na pumunta dito sa parokya, lumapit sa akin. Umiiyak at sabi po niya, Father, hindi ko mapapatawad yung aking ina. Kasi sinabihan ba naman ako, hindi niya ako mahal. Nung daw po pinagbubuntis niya ako, inisip niya na ipalaglag ako. Mula po noon, dahil po sa mga salitang yon, nalulong po sa bisyo itong babae. Kasi paulit-ulit niyang inaalala, pinakikinggan, binabalikan, yung mga masasakit na salita ng kanyang nanay. That is why, my dear friends, be careful with your words. Do not be careless with your words. Ang kasabihan nga, ang mga salita natin ay parang toothpaste. Kapag lumabas na, hindi mo na mababawi. Hindi na maibabalik doon sa lalagyanan. Ganyan din po sa mga salita natin, di ba? Pag nasabi mo na, kahit na paano mo gawin na, bawiin, wala na. Bas na, pumasok na sa tenga, sa puso ng tao, kasakit na. Because our words can create reality. Mga kapatid, tanungin mong yung sarili, na mga salita ang naiiwan sa iyong puso ngayon. Baka hanggang ngayon, mayroong mga salita na masakit pa rin bumabalik sa iyo. Baka inaalala mo pa rin ang sinabi ng ibang tao na wala kang kwenta, wala kang mararating sa buhay, hindi mo kaya, wala ka talagang alam. Pero itong mabuting balita, mga kapatid, hindi yan ang huling salita ng ating buhay. Let God have the last say in your life. Because God is our Alpha and Omega. Nang ibig sabihin nun, God is the beginning and the end. Umpisahan mo ang iyong buhay sa salita ng Diyos. Tapusin mo ang iyong buhay sa kanyang salita dahil ito ay grasya. Minsan, hindi man natin kayang baguhin ang sinabi ng ibang tao tungkol sa atin. Pero, pwede nating palitan yan sa salita ng Diyos. Kung sinabi ng ibang tao sa'yo, wala kang kwenta. Anong sinasabi ng Diyos sa'yo? Mahal kita. Kung sinabi ng ibang tao sa'yo, di ka na magbabago, di ka aasenso. Sinasabi ng Diyos sa'yo, sa akin, kung mananalig ka lang, lahat ng bagay ay magiging posible. Hayaan mo ang Diyos ang magsabi sa iyo dahil paulit-ulit naman niya na binabanggit sa banal na kasulatan. I love you. I forgive you. You are precious to me. Kasi tandaan mo, kapatid, ang mga salita ng tao pwedeng manira, pwedeng magwasak.
Pero ang salita ng Diyos, laging nagmamahal at bumubuo sa atin. Kaya mga kapatid, kung gusto mong maging maganda ang iyong umaga, simulan mo palagi sa salita ng Diyos. Amen? Kausapin mo palagi ang Diyos. Makinig ka palagi sa kanyang salita. At ibahagi mo rin ito sa iba. Simulan natin ang ating mga umaga sa ganitong panalangin. Sabihin natin, Lord, speak to me loudly. Speak, Lord. Your servant is listening. At bago ka matulog mamaya, kapatid, sabihin mo din, Lord, let your word be the last thing that I hear tonight. Para ang salita ng Diyos ang maglinis sa iyong puso, magbigay sa iyo ng kapayapaan. Dahil ang magandang pagpagising at pagpalakas ay hindi lang po kape, kung hindi ang salita ng Diyos. Amen? Ang salita ng Diyos ay hindi kumukupas, hindi naluluma, hindi nawawala. Yan ang ating gabay, yan ang ating lakas, yan ang ating buhay. Amen. Tinatawag tayo ng Panginoon na magbantay sa kanyang muling pagbabalik. Lumapit tayo sa Ama sa panalangin habang naghihintay sa kanyang pagdating. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway makatugon sa tawag ng pagbabalik loob at pagbabago. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga taong may mabuting kalooban naway sama-samang kumilos para wakasan ang pag-aaway at digmaan, pang-aapi at kawalang katarungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang ating kamulatan sa presensya ni Kristo, naway higit pa nating palawigin sa ating mga dukha at mga naghihirap na kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, manggitin natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Makapangyarihang Diyos, pakinggan mo ang aming mga panalangin, buksan mo ang aming paningin sa iyong presensya sa aming piling. Ilapit mo kami sa iyo araw-araw. Niling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panginoon, ang gagawa
Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo mga banal na alay na iyong pinag-uutos na aming italaga sa pagsamba sa iyong ngalan. At upang kami pagindapating paunlakan ng iyong tapat na pagmamahal, gawin mo ang iyong mga utos ay sundin namin kailanman. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Nasa iyong aming buhay, pagkilos at pag-iral, sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mo, pinunla sa sangkatauhan. Ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakan. Nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaligtasan, pinagpalang na Panginoon sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaligtasan, Hosana sa kaligtasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Mga ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakalob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang maluwalhating esposo. Kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nagahari
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kami pinagkakalob mo ng pagsasalo sa iyong kagalakan ay lagi nawang lumingon sa pinanggalingan nitong banal na pakikinabang upang kami huwag mawalay sa iyo na aming hantungan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Anong pinakamagandang paraan para umpisa ng ating umaga? Sa pamagitan ng mabuting salita. Wala nang ibang pinakamabuting salita, kundi ang salita nang gagaling sa salita ng Diyos. Remember, if you do not run the day will run you. Kung hindi mo kokontrolin ang iyong umaga, ang iyong araw ay kokontrol sa iyo. Kaya umpisan natin ang ating mga umaga, ang ating mga araw sa pamagitan ng pagninilay sa salita ng Diyos. Makipag-usap tayo palagi sa Diyos. Dahil walang ibang magbibigay sa iyo ng panibagong lakas, kundi tanging ang Diyos lamang. Kapag ikaw ay natutokso na mag-alala, magreklamo, kapag hindi mo pa rin makalimutan yung mga bagay na nagbibigay sa iyo ng sakit ng loob, bumalik ka sa salita ng Diyos. Dahil matatapos ang lahat, mawawala ang lahat, pwera lang ang salita ng Diyos. Kaya ngayon pong umaga, maghanap po kayo ng isang Bible verse na i-memorize nyo, tandaan nyo, ulit-ulitin nyo. Yan ang magbigay sa inyo ng panibagong kapayapaan at ng tuwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo basbasa ng Diyos, makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.